Meron hong maagang namamasko dito kila former President Rodrigo Roa Duterte, kay Senator Bato de la Rosa at kay Bongo at sa iba pang allegedly na kasama dito sa investigation ng ICC. Paano ba naman kasi guys, maagang namamasko ho ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas kasi nandito na ho sila sa ating bayan at lupang Sinilangan. So, as of now, medyo shut up lang muna guys. Itong ating mga officials, mga opisyales, pati na din yung mga legal groups na tumutulong ho sa karahasan at biktima ng AJK. So, magkano yung ilang tao yun? Magkano? Ilang tao yun, guys? 12,000. Sa iba't ibang article, 12,000 to 30,000. But according to the PNP, 7,000 lang naman daw ho. Pero okay na yun, kahit gaano man karami o ang number nila, as long as yung ICC nandito na ho sa bansang Pilipinas para ho sa further investigation and makamit na ho ang hustisya ng mga nabiktima nitong madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, nakipag-usap na rin ho guys. Nakipag-usap na sila sa mga biktima ng, AJK. Pero as of now, like what I said, shut up muna sila kasi, baka mapaso. Pero definitely, they are here in our country. So, policy din kasi yan, guys, ng ICC to keep silent in all their investigation, lalo na, guys, sa bansang tulad natin na, wala pang control. So, kaya din ho, sinisikret lang muna nila para din sa protection ng mga ICC investigator. Pero di porket ICC investigator, kailangan natin mga mukhang puti. No, guys, meron namang hinire silang mga Filipino lawyer para, hindi halata at makapagbigay ng attention sa ating mga mamamayang Pilipino. Pero guys hindi natin alam kung sino yung mga kinakausap na nila. Itong mga ICC investigator na to. We do not know kung sino na yung kinakausap nila. Anong mga papel na ang hawak nila sa kanilang mga kamay. At kung pinuntahan na ba nila itong mga crime scene. Diba? Kung saan pinangtetegi itong mga biktima ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sabi daw ay nanlaban. Diba? Mga nanlaban, mga drug lord at mga user. Pero according to the human rights group advocate, na itong mga pinantitirada daw ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng kanyang mga galamay, mga blue corner. Kasi karamihan naman sa mga nategi ay mga blue corner. You know what is blue corner, guys? Construction worker, pedicab driver, diba? Mga labandero at labandera, naka-bike lang. So, yan ho yung mga pinangtetegi, mga blue corner. Samantalang yung mga naka-two-story house, naka-Lamborghini, mamahaling mga alahas, sandamakmak na ginto, diba? Mga naka-Ducati, ay, nanatili pa ding buhay up to this moment. At isa guys sa pinakamalala dito gamit na gamit si former Senator Leila de Lima para ho masabi na itong drug war campaign ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pakikipaglaban sa droga ay seryoso. Ginamit nila guys, pinakulong itong si former Senator Leila de Lima at nakapag-benefits pa sila para sabihin na itong kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte ay very serious in terms of, pakikipaglaban sa droga. Pero I love the way how, the administration spilled the tea sa mga high-ranking official, the Marcos administration, right? Diba? In-spill nila yung mga high-rank official na, related dito sa mga drugs. Yung 18 high-rank officials na in-spill ho ng ating Marcos administration by Benhamor Abalos. Nakalimutan ko na yung pinaka-name niya. Basta si Abalos. In-spill nila yung mga protector. We do not know kung protector ba to. Basta ang sinasabi, itong mga tao na to ay related sa drug case. So, nakakalungkot lang talaga. Very sad. Sa panahon ho ni former President Rodrigo Roa Duterte, ginawa nilang bala sa kanyon itong ating mga mahihirap na kapwa Pilipino. And, hirap naman ipantay ng batas kasi minsan yung batas nasa mga mayayaman lang.
So, anyway, pakinggan natin guys ang sinabi ni Attorney Conti dito sa UNTV. At kinonfirm niya na nga guys na ang ICC is in the town. Kumbaga namamas ko na kay former President Rodrigo Roa Duterte. Anyway, pakinggan natin at guys, pakinggan nyo to na mabuti. Attorney Cristina Conti, assisting counsel to the International Criminal Court and lawyer for some victims of the bloody drug war during the administration of former President Rodrigo Duterte, revealed on Tuesday, December 19th, that the ICC investigation is being conducted with utmost confidentiality. Conti emphasized that due to the confidential nature of the investigation, they are unable to disclose any information about its progress or whether ICC representatives have already entered the country. Yung investigation ng ICC ay confidential. Ayon na rin sa Rome Statute. Yes. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang galing ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Former Presidential Political Affairs Advisor Professor Ronald Llamas suggested yesterday that it is highly possible ICC representatives have already entered the country. Posible na yung... Kasi lilawin ko lang hindi mga mukhang puti ang mag-iimbestiga dito. So, kumbaga, mayroon tayong secret agent. So, kapwa din natin Pilipino, hindi na sila, mamaya, papakita ko sa inyo sa whole video, maririnig nyo naman. Basta, hindi mga puti ang nag-imbestiga dito sa Pilipinas. May hinard sila ng mga Filipino lawyer para hindi maggawa ng distraction sa ating mga mamamayang Pilipino na, ay, mga dayuhang puti nandito na. Baka magreklamo na naman ulit si Robin Hood Padilla na ayaw niya sa mga puti. Anyway, going back sa ating topic. ICC ay nagpapadala na ng fillers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang fillers ang pinapadala. Kung hindi physically, may kasama yung fillers na nagpapadala. Ibig mo sabihin, Sek, pwede. Pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila. Mas magandang pag-aaralan kung may kausap sila. However, Attorney Conti reiterated that even the ICC itself will not provide details about their ongoing investigation. Actually, it's in the rules that the government is obliged to keep the request of the ICC, of the Office of the Prosecutor in particular, to be confidential. Say, investigation pa lang. In the same way, the victims are sort of obliged as well. Justice Secretary Crispin Rimulya, when asked, stated that he has no knowledge of the possible entry of the ICC. It is expected that the ICC, as a courtesy to the Philippine government, will allegedly contact the Department of Justice or DOJ regarding their activities. Attorney Conti assured the public that the ICC probe is ongoing. This comes after the ICC prosecutors granted permission to conduct an investigation into the situation in the Philippines. Notably, there is a growing push from Congress for the government to cooperate with the ICC. Alam ko na mukhang dinidikit ito sa politika, pero sa bahagi ng mga biktima, ang posisyon naman namin ay ang panawagan para sa katarungan, it will last. It will be, kumbaga, it will continue even through different administrations. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Okay, confirm. Totally confirm that the ICC is here in our country. So, merong maagang pamasko sa mga nabiktima at meron din namang namamasko sa mga akusado. So, wala na akong bagay dapat pang sabihin, no? Kasi sinabi naman dyan sa balita. Pero anyway, rumekta na sila dito sa ating Pangulo at andito na ang ICC sa bansang Pilipinas. What is clear right now is the ICC is here in our country to investigate, sa karahasan, sa ginawang karumal-dumal ng, dating administrasyon. So, dapat lang naman na imbestigahan para makamit na ng mga pamilyang na biktima ang hustisya na gusto nilang makamit. Kasi most of them are blue corner. They have, diba? They don't have money para
ma-proceed itong kaso. According nga din kay sino ba yung nagsabi na yun na napanood ko sa balita? Nakalimutan ko yung name niya, guys, but sabi niya, gumagana naman daw ang justice system sa bansang Pilipinas. Nung tinanong siya kung gumagana ang justice system sa bansang Pilipinas, sinabi niya oo. And then, nung tinanong din siya kung ilan na out of 7,000, according to the record of PNP na mga, nategi dito sa bloody drug war dito sa AJK, tinanong siya kung ilan yung nagsampa ng kaso pabalik. And then, ang sabi niya, 50 lang ho. So, out of 7,000, 50 lang ang nakapagsampa ng kaso pabalik. So, you know what, guys? Gumagana ang justice system pero hindi ho sapat. So, we need ICC to create a further investigation, malaparang investigasyon para ho agad-agad na makamit ang hustisya ng mga mamamayang Pilipino na blue corner po. Anyway, yun lamang ho, guys. That's me again, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So don't forget to subscribe, hit the notification bell, guys, like and share for more updates. Salamat at mabuhay mga mamamayang Pilipino. Merry Christmas!